Good day everyone. Ito po muli ang inyong lingkod, Roel Camia TV. Dito po ako sa Winnipeg, Manitoba, Canada. At ngayon po ay Saturday, August 31. At malapit na po ang fall season. At panahon na po ng harvest season dito ng mga halaman. Noong po nakaraang linggo ay nag-harvest po tayo ng ilan sa ating mga pananim. Ngayon po ay i-harvest na natin yung mga tanim natin ditong mga kamatis. Ali po kayo. Samahan po ninyo ako at mag-harvest tayo. Yan. So, hinog na po oh. Medyo umulan po kagabi kaya medyo basa. Harvest na natin to oh. Hinog na po itong mga kamatis na to. At mapapakinabangan na ang ating pinagpagalan. Pag may itinanim, meron pong aanihin. Ayan, mura naman po ang kamatis dito, kaya lang ho talagang libangan na po pag summer dito ang magtanim. Kaya atin na po, nagre-request po si Mrs. Camia na magluto tayo ng kamatis na may itlog. Nakain po ba kayo noon yung kamatis na may itlog? Hindi po itlog na may kamatis. Hindi po ba yung scrambled egg na binibili? Pag nagre-request po tayo ng grabe, para pong upo. Pero kamatis po yan, no? Huwag niyo po ipagkamali. Kamatis yan, no? Grabe, laki, no? Kakaiba to. Nakakatuwa. Ewan ko kung anong variety ng kamatis ito. Pahaba, parang sili. Yan. Nakakatuwa lang po mag-harvest. Magtitira tayo ng isa na gagawin po natin binhi. Next year ito ang itatanim kong variety na to kasi maganda, matigas, tapos mahaba. Ayan Ito, meron naman tayo ditong sili. Tapos sili po ito. Ayan. Ang daming bunga nito Ayan. Tapos ay sitaw. Ito naman po ay sitaw. Harvestin na rin natin yung mga sitaw. Dalawang klase po ng sitaw ang tanim natin May tanim tayong sitaw na green. Ito po yun. Tapos meron po naman yung isang klase yung medyo hindi masyadong green. Ito po yung haba tinira ko po yung isang to. Gagawin natin binhiyan mga 1 metro na po haba niyan. Ayan, gagawin natin binhi. Ito naman ay harvest na natin to. Nakakatuwa lang po mag-harvest pero mura naman po ang gulay dito. Ang medyo mahal ho rito yung mga saluyot, yung mga ganon. Yun ang mahal. Yung mga ganyan sitaw, hindi naman masyado. Ay, meron pa pala rito sa baba. Kunin natin to. Kakain ng uod Tapos yan po yung sa side na yan tayo dito sa side na to. Dito po ay marami pa rin kamatis. Kunin natin itong mga hinog na to Look at that. Tingnan nyo naman po gaano kaganda yung kamatis na yan. Kaso yung mga hinog lang muna kukunin natin. Pwede pa yan dyan Grabe napakaganda. Dali lang tingnan nyo to Wow, ang ganda naman Ito pa. Dito tayo sa dulo na to. Ayan. Bungkos-bungkos
Meron pa dito. Yung iba ay hayaan muna natin mahinog. Ay, napitas ko maliit. Hayaan muna natin mahinog dyan sa puno. Kukunin lang muna natin yung mga hinog na talaga. Ay, medyo magkulang. Yan, napakaganda. Napakasarap na ng harvest pag ganito na. Tingnan po nyo to, oh. Ayan, oh. Putulin natin yung sanga. Ayan. Sumabit. Naku, nakun. Wala rin. Mali, palpak. Nalaglag din. Ang ganda ng kamatis, wala akong kasira-sira. Ano talagang, ito yung talagang tinatawag na perfect ripe. Perfectly ripe. Fresh from the plant itself. Ayan. Ito naman talong. May nakita ko kahapon dito na pwede na eh. Oh, ito. Ito na ba kayo ng ganitong klaseng talong? Gara naman ang talong na to. Ayan. Talong ho yan. Ay, dami pang kamatis dito. Yun o. Lalaki dito. Kalabasa. Diyan ka muna. Hindi ka pa naman hinog. Pamagulang. Atin din pong i-harvest yan mga ilang araw. Meron na rin tayong kalabasa. Ito pa pala isang talong. Ay, naunahan tayo ng mapanira. Ang talong ay madaling masira. Meron pong naninira sa talong. Ito, saka na to. Dami pong bunga. Ayan, so sitaw. Meron po tayo rito isa. Kunin na rin natin to. Medyo maliliit. Puting sitaw to. Ito, marami pa rin ng bunga sitaw dito. Ayan. Bagay, kasisigang ko lang. Hindi muna tayo magsisigang ngayon eh. Ito pa oh. Sa ibang araw na tayo pumitas. Ito, pwede pa to next ano. Ayan oh. Nakakatuwa lang humamitas mga kaibigan. Kaya kahit dito sa Canada na napakahaba ng winter, pwede pa rin naman magtanim. May season naman ho talaga. Ay, nakakahingal. Tungo-tungo. Ito po ay ang bataw. Ayan, medyo ayun, magulang na yun. Pipitasin ko na rin yan. Ito oh. Ay hindi, ibinhi ko na lang kaya ito muna. Hayaan nyo na muna yan dyan. Bibinhiin na natin yan. Pero ang dami pa ho. Yan. Let us go doon sa ating ampalaya. Ang ampalaya, ay hindi, may mga kamatis pang hinog dito. Kukunin natin yung ating tanim na ampalaya. Ito muna, hinog na to eh. Yan po ay sa paso ko lang tinanim oh. Paso lang ho yan. Ito ho, paso. Ayan, paso lang din ho yan oh. Dami yung bunga. Ayan, malaki. Ito po yung native na kamatis eh oh. Di po ba native yan, yung ganyan. Yan po ay sa paso lang din. Laki oh. Isang planggana na. Ayan, kunin na natin yung ating ampalaya. Mamaya ho yung mga talbos kukunin na rin natin para ayan po ay atin ang ilagay sa ziplock. At yan po ay ating i-freezer. Pero ibablanch nyo muna.
kailangan mo nang i-blanch o buhusan ng tubig na mainit bago nyo po ilagay sa freezer. Kasi pag hindi nyo yan binlanch sa tubig na mainit, malulusaw yan pag ginamit nyo at niluto. Pero pag blanch nyo muna sa tubig na mainit, kung paano nyo po yan na i-freezer, ganun din po pag ginamit na ninyo, hindi malulusaw kapag sinahog nyo na sa munggo. Ayan, ganun po yung sikreto. Pwede rin po yung okra, yan na iba-blanch po yan. Pero ang kamatis hindi po, kahit i-blanch nyo ganun pa rin, nalulusaw pa din. Iba pa rin talaga yung ibang gulay. Ito siling pampaksiw. Ayan. Marami na pa. Wala na bang bunga to? Ito meron pa. Ito po mga siling pampaksiw. Ayan, marami pa rin bunga. Harvest na po tayo rito nakaraang. Ayan o. Dami pa din. Ngayon may kamatis pa rin dito. Ito maliliit. Yan, yun lang kasi yan sa ano. Ito maliliit pa. Marami pang bunga ang palaya. Yan pa. So aabot pa ho ito. Makaka-harvest pa tayo dito next week. Ayun pa. So siguro ho bago bumagsak ang yelo ay marami pa rin tayong mapapakinabangan dito. So ayan po ang atin pong harvest for this season. Ito po yung ating sibuyas, spring onion. Ito pwede na to. Pwede na to, isang to. Gigisa tayo ng ampalaya mamayang gabi. Ayan. O, diba? Ayan po yung maliit nating garden. Paikot yan. O, tingnan nyo po yung kamatis dito mga kaibigan. Gaano pa karaming bunga yan. Hitik na hitik pa rin. Kita nyo po. Oh. Lalaki po niyan. Oh. Tingnan po ninyo. Kahit sa malayo parang grapes. Sa dami. Napakagandang variety nitong kamatis na to. Isang puno lang ho yan. Gaano karaming bunga. Yan, pag mataba ang lupa, marami ho talagang ibinubunga. Ayan. So more or less, ayan na po yung ating halamanan. At ito, nakapagbinhi tayo ng beans. Ito yung beans na sinasabi ko sa inyo malalaki. Pwede na pitasin itong magulang na to para sa next year planting season. Okay, mga kaibigan, thank you for watching. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa Roel Camia TV, pasensya na po kayo, madalang po talaga tayo makapag-upload ngayon. Pero pag nag-upload naman tayo, ina-update ko naman po kayo ng mga kaganapan dito sa aming buhay dito sa Canada. By the way, ito po yung apple. Sa mga nanonood po sa aking channel, alam nyo na itong apple na to ay for the last 2 years hindi na po ito namunga. Dahil nga po naikwento ko sa inyo dati, wala pong pollinator. Wala po siyang apple na katabi dito sa area namin Pinatay po nung kapitbahay ko yung apple. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng bagong apple. Ito po. Ito po yung trail crab apple. Bibili ko lang yan. Tinanim ko po dito sa tabi na wishing na next year mamulaklak to at magbunga. Yan, magpo-pollinate po yan dito sa katabing crab apple na hindi, ito naman po ay honey crisp apple. Pag nag-pollinate po sila, pareho silang magko-complement sa isa't isa. Magkaibang variety ho dapat. Sa apple po hindi pwede yung parehas, kailangan magkaibang variety. So yun po yung ayon sa mga expert. Okay, so update ko pala kayo doon sa ating mga ibon. Siguro kung ano naririnig nyo, yung kanilang mga siyapan dyan. Ito po yung ating lovebirds. Ayan, pag summer nilalabas po namin. Nandito po sila sa labas. Ayan, so yun po ay ilan na lang ba? 4 na lang yan Dati po 5 yan Hindi, 5. 6 yan dati.
Ayan, namatay yung isa, matanda na. Ayan, so ililipat din po yan. May sariling cage po yan. Ibang cage niyan doon sa loob, iba dito sa labas. Pag summer, nasa labas sila. Pag winter, papasok na po uli sila sa loob. Kasi po ay malamig na dito sa labas. Ayan. Ito po yung harvest natin. Ayan. Diba ang ganda? Ano po? Yan po yung ating harvest for this year. Okay. Ito muli ang inyong lingkod, si Ruel Camia TV po. Mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. God bless everyone.